Good day mga ka-agri, mga ka-idol. Another tips tayo mga ka-agri, mga ka-idol. Sa ano naman tayo, sa fungus. Paano ba natin gagamutin ng fungus mga ka-agri, mga ka-idol? Dito sa sampagita at sa gulay mga ka-agri, mga ka-idol. Ayan si ka-idol oh. Kaway-kaway naman niya, parang Joel. Gagamutin natin ang fungus mga ka-agri, mga ka-idol, dito sa ating sampagita. At saka pwede rin natin gamitin sa gulay mga ka-agri, mga ka-idol. Puntahan natin yung ating sampagita na ginamitan natin ang ating fungicide, bactericide, fungicide mga ka-agri. Ito ay talagang makakamenos talaga. Dahil yung ginagamit kong fungicide ay talagang presyong pangmasa. Silipin muna natin yung ating sampagita para makita natin yung resulta na ating ginagawa doon sa fungicide, kung ano ba yung kanyang bisa. Tara, silipin natin mga ka-agri, mga ka-idol. Hindi na tayo magkakat-kat pa, dire-diretso to. Live talaga mga ka-agri, mga ka-idol. Talagang sipag ni Parang Joel mga ka-agri oh. Talagang linis na linis oh. Oh. Smile naman dyan Parang Joel. Yan yung kumpare ko. Mga ka-agri, mga ka-idol. Medyo maingay mga ka-agri dahil mahangin eh. Doon tayo sa bandaron mga ka-agri, doon. Para medyo cover tayo sa hangin. Ang ingay kasi eh. Baka makapiright tayo. Sulong na to ngayon mga ka-agri, mga ka-idol eh. Walang mamimitas ngayon eh. Kaya ang daming na iiwan na bulaklak. Dami oh, mga ka-agri oh. Mga ka-idol oh. Talagang swabing-swabe na talaga. Talagang halos mapipitas na oh. Oh, dami. Oh. Tuloy na tayo doon sa usapan natin mga ka-agri, mga ka-idol. Ano nga ba yung aking ginagamit na fungicide dito sa aking taniman ng sampagita. Sampagita man yan o mapagulay man yan mga ka-agri, mga ka-idol, ay yun talaga yung aking ginagamit. Ay the best talaga. Dalawa yun, dalawang klase yun mga ka-agri, mga ka-idol. At kayang-kaya talaga sa bulsa. Talagang makakamenos tayo. Ito natutunan ko din sa isang vlogger at aking sinubukan talaga ng mga approve mga ka-agri, mga ka-idol. Kaya pwede nyo rin itong i-apply sa inyong taniman. Inabot tayo ng sikat ng araw mga ka-agri, mga ka-idol. Medyo lalabo ang ating video nito. Lipat ulit tayo doon sa kabila para nakakapasyal-pasyal din kayo. Punta tayo doon sa malamig, yung malinaw yung camera. Ayan o, madamo mga ka-agri, mga ka-idol o. Yan kasi hindi na dapat, halimbawa yung sa herbicide na ikwento ko na yon, hindi na dapat natin na isagad pa yan. Dahil dapat naggumanda yung ating pananim maaaring maapektuhan pa. Sige mga ka-agri, mga ka-idol, tuloy na tayo doon sa ating usapan.
Ano nga ba yung ginagamit ko na herbicide tuloy, na fungicide laban sa fungus at bakterya mga ka-agri, mga ka-idol. Ito yung nabibili lang sa tindahan mga ka-agri, mga ka-idol, yung Sonrox. Sonrox mga ka-agri, mga ka-idol. Ngayon ituturo ko yung timplada. Kasi ito yung napaka-importante talaga, timplada. Kasi ang Sonrox ay mainit mga ka-agri. Tsaka tips, ang pag-apply nito mga ka-agri, mga ka-idol, ay hapon. Halimbawa yan, ganito, hapon, mga alas 4 o alas 4:30, mga ganyan. Hanggang kuminsan nga ako nag-a-apply, talagang ginagabi na ako. Kasi nga mainit, hindi pwedeng umaga tapos pasikat ang araw. Mainit na ano yung dahon mga ka-agri, mga ka-idol, naninigas yung dahon. Tapos ang ginawa ko, hapon ako nag-a-apply, ay ang ganda. Ang ganda ng kinalalabasan ng ng paggamit nung ginagamit kong fungicide, bactericide na yun. Talagang ito kaya bago ko siya ibahagi mga ka-agri, mga ka-idol, ay talagang tines ko muna ng matagal. Siguro baka mga 1 month to 2 months. Talagang inobserbahan ko muna kung ano ba talaga magiging resulta habang tumatagal. Kasi mainit talaga. Nung una nga medyo kabado talaga ako dahil nga sabi ko mainit talaga to. Baka mamaya masira lang yung aking tanim. May tama palang paraan mga ka-agri, mga ka-idol. Yung ang nabanggit ko na hapon ang pag-a-apply kasi mainit yung Sonrox. Pero napakagaling sa bakterya mga ka-agri, mga ka-idol. Kaya kung mapagmamasdan nyo yung sampagita ko, ay wala siyang fungus. Kita mo naman yan, pagka may fungus ang isang halaman mga ka-agri, mga ka-idol, ay hindi yan gaganda. Hindi talaga gaganda, hindi yan magbibigay ng magandang bulaklak, hindi yan magbibigay ng magandang bunga. Magandang talbos, hindi rin yan magbibigay. Dahil ang fungus ay nasa dahon mga ka-agri. Nasa lupa, aakyat yan papunta sa dahon ng ating mga halaman. Kaya ang maisasuggest ko mga ka-agri, mga ka-idol, itong tips na binibigay ko dito sa video ito ay very good talaga mga ka-agri, mga ka-idol. Hindi sa ako nagpo-promote, hindi po. Ito po ay talagang ginagamit ko rito sa aking taniman mga ka-agri, mga ka-idol. Pwede nyo subukan, pwede rin namang hindi. Nasa sa inyo po yun. Kung medyo kinakabahan kayo mga ka-agri, mga ka-idol. Ito na yung sukat mga ka-agri nung aking tinitimpla na fungicide, bactericide. Yung Sonrox, halimbawa bumili kayo ng Sonrox, malaki man yan o maliit na iba-iba kasi ang sukat niyan Pero ako, ang timplada ko mga ka-agri, mga ka-idol, doon sa sprayer ko na 20 liters ay 100 ml doon sa aking 20 liters. Pagka naman 16 liters mga ka-agri, mga ka-idol, ay bawasan nyo na lang ng kaunti. Kasi 20 liters, tapos 16 liters, bali 100 ml sa 20 liters. Bawasan nyo na lang ng konti para dun sa timplada na 16 liters. May takala naman dyan na yung mga takip-takip ng mga gamot-gamot natin ginagamit. May mga sukat yun Doon nyo na lang tatakalin mga ka-agri, mga ka-idol, para makaiwas tayo sa bakterya at fungus. Napakalaking tulong noong fungus natin na yun mga ka-agri, mga ka-idol. Kaya naman natutuwa ako na ibahagi para naman doon nga sa ating mga kasaka na medyo kapos sa budget o kapital, napakalaking tulong mga ka-agri, mga ka-idol.
Tsaka yung isa pa, meron pang isa pa mga ka-agri, mga ka-idol. Gagawin ko rin yun ng video. May isa pa. Oh, ganun din na ano din siya, mura din. Kayang-kaya talaga sa budget, mga ka-agri, mga ka-idol. Sige po mga ka-agri, mga ka-idol, sa susunod na video na lang po ulit. At sana po may natutunan kayong tips kahit na simpleng mga idea na ibinabahagi ko dito sa aking channel, ay sana po ay nakatulong po sa inyo. Sige po mga ka-agri, mga ka-idol, ingat po tayo and God bless.